Kasama sa mga nagpapasarap ng lutong Ilocano ang pagsigurong sariwa ang karne, gulay, at mga sangkap na gagamitin sa paggawa ng kahit na anong pagkain. Isa ang Ibits Farm sa San Fernando, La Union sa mga institusyon na tumutulong para masigurong may mapagkukunan ang ating mga kababayan ng mga sariwang sangkap na ito. Taong 2016 nang simulang itaguyod ng mag-asawang Manuel at Marilyn Acosta ang lugar na ito bilang isang organic farm na naglalayon ding makatulong sa mga magsasaka at sa kanilang mga pamilya. At ngayon, isa na rin itong learning site for agriculture at bahagi ng proyekto para lalo pang isulong ang konsepto ng agritourism sa Ilocos Region. Gamit ang mga fresh produce na nakuha ko sa Ibits Farm at bilang mukhang nagustuhan ni Hailey ang natikman niyang dinakdakan sa Jasmine's Restaurant, naisipan ko rin gumawa ng sarili kong version ng Ilocano classic dish na ito. If there's any one dish na lagi kong ginagamit para ma-entice or introduce yung mga non-Ilocano friends ko or acquaintances, ito yon, dinakdakan, yung lagi ko talagang pinatitikim. For me, it's one of those signature Ilocandia or upland dishes na truly represents yung culture natin. So basically, dinakdakan is nakahawig sa sisig. We use here definitely yung pork face. Pinaka-highlight ng dish na to is yung crunch from the pork ear. And sabi nga namin mga Ilocano, hindi to magiging dinakdakan kung hindi mo gagamitan ng pork brain. So yun yung parang isa pang karakteristik ng dinakdakan na very unique dito sa amin. We definitely would only use pork brain, not mayonnaise, not anything else, para mas pabalansehin yung pinaka-dish natin. So, ito yung ating pork face, pork ear, ito yung snout, ito yung pinaka-maskara na tinatawag. Gigrill lang natin ng kaunti yan sa pan. So, once na magkaroon lang to ng char, o yung mga ganyang itsura, pwede na nating lagyan ng stock to, or tubig. Bali, by doing this process, in a way, na i-infuse na natin siya ng very light smoke aroma doon sa ating meat. And then, pwede nyo na maging optional kasi yung next step natin dito is we're going to grill this. Pero if you do this step, tapos medyo nilaliman mo pa yung kulay, you can skip the grilling part. Lagyan lang natin siya ng stock or water. Just add some aromatics. And sibuyas. Siyempre, laurel. At paminta. And then finally, we'll season it with some fish sauce. At konting asin. So basically, lulutuin lang natin to hanggang malambot or makakagat mo siya. It's my own preference na ayoko siya ng fork tender, yung naglalasog-lasog. Gusto ko yung medyo may bite pa siya ng kaunti. And another practical reason for that is kung sakaling i-grill mo man siya, yun nga, hindi siya magugutay-gutay. And another advantage of doing dinakdakan is you can actually prepare it in advance. So after mo siyang pakuluan, pwede mo siyang i-finish by just adding in or titimplahan siya ng mga kailangan mong itimpla. But definitely yung pagpapalambot part, pwede mo yan gawin days before yung event mo
or yung kung kailan mo gusto siyang ihain sa yung mga bisita?